Mga kasama, el diaton ora, alauna 14 kita del tarde mga bisinos, y como siempre, na linya diaton mga kasama, el diaton bisita este tarde mare. Si Kongresista Mila Magsaysay, El House Committee Chairman on Senior Citizens Affairs na Kongreso mga kasama, on Party List Representative del Senior Citizen. Ayan. Congressman, magandang hapon Congresswoman. po. Congresswoman, magandang hapon po. Welcome po sa RMN Zamboanga with Radyoman Hermie Ventura and Radyoman Melanie Guanzon. Oh yes, buenas tardes. Buenas tardes. Ayan. Oo. Tsabakano. Yes. Oo, magandang buhay sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga nakikinig ng programang ito at saka sa aking mga minamahal na United Seniors ng Zamboanga. Okay. Aha. Congresswoman, may mga favorable action ang Senado tungkol sa unang nabanggit mo, Congressman, sa proposed Philippine Geriatric Center or Hospital. Oh, yes. Pwede mo ipaliwanag o mapaliwanag ang dagdag kaalaman tungkol sa good, big news na ito, Congresswoman Yes. Mila? Ito, Philippine Geriatric Hospital ay a center naaprubahan na nung 19th Congress pero hindi la inaksyonan ng Senado, so ini-refile namin. Ini-refile ko ulit, marami naman kaming co-sponsors, so co-authors. So ngayon inaprubahan na namin sa Committee on Senior Citizen, ako po ang chairman. Tapos naaprubahan na rin sa appropriation. Aha. At ang ibinigay na pondo ay 1 million. Mhm. No? 1 billion. 1 billion. Okay. 1 billion, yes. Tapos, pupunta na sa plenary. I think naka-second reading na. Ito third reading na namin para pupunta na sa Senado. Okay. Ngayon, I'm very sure aaprubahan na nila sa Senado kasi priority bill ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ito. Aha. Mhm. Ang kagandahan nito, actually, meron na tayong existing na ospital ng mga nakatatanda doon sa dating Singyan, sa may Malacanang. Aha. Oo, kaya lang ito na-create sa EO nung then President Gloria Macapagal Arroyo. Aha. So, Aha. kung EO lang, wala talagang sariling pondo. Umaasa lang ito sa Jose Reyes Hospital. So maliit lang yung pondo niya, so hindi 100% functional. Ano lang ito, parang 10% lang, so outpatient lang ang na-accommodate. So we have 50 bedrooms, no? Beds, 50 beds. Pero ngayon, magkakaroon na ng sariling pondo, 100% na ito na magfa-function at makakatanggap na ng inpatient at lahat na ng kailangan paggawa ng mga nakatatanda ay pwede na doon, no? Pero ito, I'm looking forward to have a big hospital na parang world class. Na lahat ng facilities, lahat ng kailangan ng mga nakatatanda ay maibibigay dito. At ito ay libre. Okay. No? So kasi DOH hospital ito. So ibig sabihin po, Congresswoman, ito pong hospital ay exclusive for senior citizen. Yes, Okay. para lamang sa mga nakatatanda. At ang kagandahan niyan, lahat ng government hospital sa buong Pilipinas ay magkakaroon ng geriatric ward. Ayan. Para sa ganon ay ang mga nakatatanda, let's say dyan sa Zamboanga, Apo. kung sila ay magkasakit, hindi na sila kailangang pumunta dito sa Manila dahil meron na silang sariling kalalagyan dyan sa mga government hospital. Ayun. At ito po ay libre. Libre lahat. Oo. So yan po ang Philippine Geriatric Center na para lamang po specialty hospital only para sa mga nakatatanda, para Ayan. sa mga senior. Okay. Okay. Padagdag ng padagdag ang reklamo sa mga kwalipikadong senior citizens para sa social pension, pero di sila nabayaran sa mga rason na wala silang national ID. Anong Parang batas pwede
Pero medyo magulo yung ano. Ano Okay. po yun? Ano yung tanong? Ang tanong ni kasamang Melanie ay padagdag ng padagdag ang reklamo ho sa mga kwalipikadong senior citizens para sa social pension, pero di sila nabayaran sa mga rason na wala silang national ID. Anong Teka, batas pwede medyo mo? nag-e-echo. Medyo nag-e-echo, hindi ko maintindihan. Ano yun? Okay, Ano okay. yun? Okay. Padagdag ng padagdag ang reklamo sa mga kwalipikadong senior citizens para sa social pension, pero di sila nabayaran sa mga rason na wala silang national ID. Anong batas pwede mo ma-sponsor to solve generic problem sa mga senior citizens, Congresswoman? Basta meron silang ID, government ID, Ah, na sinasabi yung edad nila na sila ay na itong ID na ito ay nagpapatunay na senior citizen na, bakit hindi tanggapin yon? Bakit Mhm. national ID lang? Hindi naman lahat may national ID. Pwedeng yung OSCA ID. O pwedeng maski anong ID na government postal. valid postal ID. Valid ID. Valid ID from the government. Pwedeng tanggapin. Ano ba yung problema? Hindi sila makapension dahil wala silang national ID? Iyon ho ang reklamo. Majority ng mga seniors. Baka naman ang ano niyan ay hindi sila nakalista sa kasi ang social pension ngayon ay para lang sa indigent. Yung walang mapagkuhanan, masasaktin at walang sumusuporta. Yun ay dapat tumanggap ng social pension ngayon na 1,000 isang buwan. No? Kung hindi sila nakalista, ibig sabihin hindi sila indigent. No? Oo. So ngayon, marami nga nagrereklamo. So ang ginawa ko, ang talagang pinaglaban ko nung una kong pinaglaban ito nung 17th Congress, 2016, no? Talagang pinaglaban ko na itong ano na ito. 10 years na pinaglalaban ko itong Universal Social Pension. Which na ipaglaban ko noong 19th Congress. Noong 2016, no, 19th Congress, 2022, na ipaglaban natin ito, naaprubahan sa Kongreso noong May 2024. Oo, so, nung pumunta sa Senado, hindi inaksyonan sa Senado. So kung inaksyonan man lang sana nila, batas na ngayon. Nakikinabang na ang lahat ng senior citizen. Ang Universal Social Pension, lahat ng senior citizen, walang pili-pili, walang lista-lista, basta 60 years old ka, maski mayaman ka, maski may tinatanggap ka na pension sa SSS, yes, ISP, BAW, at kung ano pang mga pension, kwalipikado ka, natatanggap nito. Pero kailangan pa rin silang miyembro. Pero kailangan pa rin miyembro sila ng mga association. Hindi pa kailangan. Basta 60 years old ka. Ayun. Basta senior. Ngayon, ito ay inirefile natin ulit yung 20th Congress. Nakapasa na sa Committee on Senior Citizen, tapos nasa APRO na. Ngayon, pina-follow up ko sa APRO kasi ang na-approve kasi ng 19 Congress 500. Okay. So ito lang ang may pondo. So ang ginawa namin ng mga members ng Senior Citizens Committee ay ginawa namin 1,000. Okay. Yes. So itong 1,000 ngayon yung 500 ang may pondo. Yung 500 wala pa. Wala pa. Oo. So ngayon, ito ngayon ang ginawa namin 1,000. So ito ngayon ang pinapakiusap namin sa APRO na hanapan ng pondo yung panibagong 500. So ngayon magmi-meeting kami ng chairman ng appropriation at kung may nahanap siyang pondo. Kung wala, ipapa-approve ko na itong 500 at mas madali magpataas kaysa yung magpa-approve ng batas. Correct. Yes. Okay. Pero wala naman na akong nakikita na problema sa Senado kasi 3 yata o 4 na na senators ang nag-file din sa bill na ito. At ito ay pinag-uusapan na nila sa Senado. So wala naman ako makikitang problema sa pag-aaproba sa Senado. Okay. Ayan. Okay. Lastly, kung Mila, may plano ba na makatayo ng Home for the Aged ang pamahalaan kung sakaling mag-sponsor kayo ng bill?
nag-file na ako ng nursing homes Aha. for the abandoned and homeless senior citizens in every municipality. Oo. So kung maaprubahan ito, kung maisabatas ito, ay ano na ito, obligado, mandated ang LGU na magpatayo ng home for the aged. At sila na rin ang mag-maintain. Ayun. Oo. Kasi ang problema kasi niyan, okay, may lupa, madali ho magpatayo ng building. Pero sino po ang magme-maintain? Ayun. Yun po ang problema. So, ang importansya ng batas na ito ay LGU ang mandated na magpatayo nito, sila na rin ang magme-maintain. Ayun. Yes. So, klaro, Kel, mga kasama. Lastly, on my part, Congresswoman, ano po, do you have any idea, Congresswoman, regarding po dito sa passage ng Magna Carta para sa mga senior citizens by the National Commission of Senior Citizens? Meron na tayong National Commission on Senior Citizens. Yes po. Nung 17th Congress, ito yung naipaglaban namin ni Congressman Datol noong 17th Congress. Opo. So nung 2017, 2018, meron na tayo, aprobado na ito. So existing na yung National Commission on Senior Citizens. Aha. Yung Magna Carta, para saan 'yon? Magna Carta, ito yung talagang comprehensive na lahat ng para sa senior ay Ayun. nandiyan na yung Magna Carta. Kaya lang wala pa itong Magna Carta, pero meron akong inihain na long-term care. Itong long-term care ay lahat na ng pag maisabatas ito, lahat na ng pangangailangan ng mga seniors sa pagkain, sa gamot, sa pagpa-hospital, sa pagpalibing, at kung magkasakit sila, may pupunta sa bahay nila para titingin sa kanila. Ayun. Ito yung long-term care. Oo. So, eto, na-file ko na rin at isa ito sa mga ipaglalaban ko. Pati yung Abuse Act, Anti-Senior Citizens Abuse Act. Kasi alam naman natin ngayon, maraming naaabuso ng mga senior citizens. Correct. Kung ito ay may sa batas na, wala nang makakaabuso sa amin, wala nang makakasigaw, wala nang magpapaalis sa amin, Aha. kasi makukulong sila. Ayun. Makukulong sila pag ito ay may sa batas na. Marami ho tayong batas na i-file na makagaganda at makagagaan sa buhay ng mga seniors. Kaya lang, pag isa-isahin ko, baka gabi na hindi pa tayo matapos. Oo. So, ayan, basta ang masasabi ko lang sa aking mga minamahal na ka-United Seniors ay nandito po ang inyong kapatid, si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List na makikipaglaban sa inyong karapatan, kapakanan, benepisyo at pribilehyo. Yan po ay asahan nyo. Hindi po pangako yan dahil ginagawa ko na po. Okay. Ayan. Maraming salamat po, Salamat. Congresswoman, sa time na binigyan nyo dito sa amin sa programang Carta de la Vida dito sa RMN Zamboanga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din sa oportunidad na binigay niyo sa akin para masabi ko ang mga pakikinabangan ng ating mga mahal na senior citizen. Pati yung mga sa kalusugan nila, marami ho tayong naitrabaho na o nahingi na sa PhilHealth at saka sa Department of Health na makagaganda at makakagagaan para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Okay, thank you Okay, very much, salamat. mga kasama. El Diaton, Congresswoman Mila Magsaysay del United Senior Citizens Party List sa mga Bisinos. So, manada mga importante kasi legat sila ase. Amo, kay si Noy Tulay, pagkimodo to muna sa Implementa. Pati si Chanel Lay, alito ta pwede pidi pondo. Pondo, oo. El pondo di la problema aura para so, con este United Pension. So, basta Chanel Lay, tiene kat ese, necesita sila man allocate Yes. pondo.
igual lang sila mga ordinansa sila meron usted ita sa diaton gobyerno lokal si tiene mga ordinansa ta si pasay nisisita ka tiene pondo po ni ali para pwede ko na sa implementa ordinansa mga kasama. So, balik al di yung programa, no? O hala, Kaya si Home for the Aged ay Home for the realisa Aged. si senior ya kita Oo. ma rin, no? Wala. pero hindi olbida lang yung pregunta kon congresswoman kasi no ay kasi na di aton kultura na Pilipino diha kita kunal di aton mga mayores na Home for the Aged. Unlike na mga totoo. other countries like America, si senior ya to matik total yan na Home for Tala the Home for the Aged. Aged. diretso. Nakita kasi mga Pinoy, Takwida pa. takwida kita kay Kaya lang akil abda kita taabusa ko na di ila mayores. mamucho deso tali ng mga senior citizen at mga namang pamilya. Leos Pati na akil takita pamilya. na mga Home for the Aged, akil yabe ni Aki. Oo, na kabar, pamilya. na pamilya. Mm. Yake dalang dehaw. Na pero kita diaton kasi mga kultura kasi kostumbre diaton diaton otro. mga Pilipino. Hindi kita kaya dihalang kita na ali ko na diaton mga mayores. Otro el quien cuida. Otro el quien cuida, no?